Ano ang dapat kainin ng mga pasyenteng may cancer? Sinasabi ng mga pasyenteng may cancer ay hindi dapat kumain ng carbohydrates. Dok, hindi ako kumakain ng kahit isang carbohydrate. Pero isa ang alam at dalawa ang hindi alam. Kung gayon ano ang kinakain ng eating na normal na selula upang mabuhay? Ano ang paboritong pagkain ng cancer? Marami ang nagtatanong tungkol dito. Hindi mo masusukat kung gaano kalaki ang naging cancer mula sa pagkain ng ganitong pagkain. Pero kung gagawin mo, ito ay gumagana. Masubscriber ng Gintong Kalusugan, kumusta po kayo? Ako, si Dr. Rodrigo Lim, ang first generation na doktor sa ospital na nakakasama ng pasyenteng cancer sa loob ng 16 taon. Marami ang nagtatanong kung ano ang paboritong pagkain ng cancer. Sa madaling salita, ang pagkain na gusto natin, ang pagkain na talagang ninanasan natin ay iyon din. Marami ang nagsasabi na huwag kumain ng carbohydrates. Tama, iyon ang pagkain ng selula ng cancer ay carbohydrate. Ang carbohydrate ay tinatawag na asukal sa Chinese. Bakit asukal? Dahil masarap ito, matamis, kaya gustong-gusto din iyon ng selula ng cancer. Upang ipaliwanag kung bakit masama ang carbohydrates, ginagamit ang PET scan. Ginagamit nila ang PET scan, ang glucose. Pero kung nilagyan mo ng tracer ang glucose na, iyon pagkatapos ang injection, ay pupunta sa buong katawan sa loob ng 20 segundo sa pamamagitan ng puso. Ang huling pagkakahiwa ng carbohydrate ay glucose na nagbibigay ng enerhiya. Lahat ng selula ay nakikipakumpetensya upang kunin ito. Ang malakas na isa ang nakakakuha lahat. Ano ang malakas na isa? Ang selulang cancer o ang selulang chronic inflammation. Kapag ginawa ang PET scan, papasok ang glucose. Kumala ito. Pero ito ay cancer. Kaya kinukuha nito lahat at kinakain. Ang glucose na bagong tinurok ay nagsasama-sama doon at may tracer. May radiation na lumalabas. Ayan ang kinuhang gamma camera. Ayan ang PET scan. Ito ang paborito ng cancer. Kinakain nito. Kaya maraming tao ang nagsasabi, Dok, hindi ako kumakain ng kahit isang carbohydrate. Pero isa ang alam at dalawa ang hindi alam. Kung gayon ano ang kinakain ng ating normal na selula upang mabuhay, ang ating normal na selula ay kumakain din ng carbohydrate upang mabuhay. Ang selula ng cancer ay gusto ng carbohydrate. At ang aking selula ay gusto rin ng carbohydrate. Kung gayon ano ang dapat gawin? Dapat kumain ng maraming magandang carbohydrate. Ang magandang carbohydrate ay ang pumupunta ng marami sa ating normal na selula at ang carbohydrate na pumupunta ng marami sa selula ng cancer lamang. Iyon ang tinatawag niting glycemic index ng carbohydrate. Kapag kumain ng carbohydrate, ang huling metabolic product ng carbohydrate ay glucose. Kung kumain ka ng 100g glucose, 100g ay masisipsip sa dugo. Kapag kumain ka ng 100g ng patatas, gaano karami? Sa carbohydrate nito ang mapupunta sa dugo, ang ratio na yon ang glycemic index. Ano ang masamang carbohydrate? Masarap ito. Pero kapag kinain mo ito, ang blood sugar ay biglang tataas at ito ay mabilis na masisip sa dugo. Tulad ng PET scan, kapag inilagay mo ang glucose, ito ay umabot ng 100% sa dugo sa isang iglap. Kaya lahat ay napupunta sa mga selula ng cancer. Ang glucose na ito ay may glycemic index na 100. Kung mas marami kang kumain ng pagkain na may mataas na glycemic index, mas mabilis na pumapasok ang carbohydrate o glucose sa dugo, kaya lahat ay ninanakaw ng selula ng cancer. Pagkatapos kumain ng buso ang selula ng cancer, ang natitira ay kinakain ng normal na selula. Kaya ang cancer ay lalong lumalaki at ang pasyente ay lalong pumapayat. Sa ganitong sitwasyon, ano ang silbi ng chemotherapy? Kung gagawa ka ng chemotherapy isang beses bawat 3 linggo, hindi. Ito nangangahulugang may epekto ang chemotherapy at ito ay nawawala sa loob ng 12 oras o 24 oras. Halimbawa, sa pagkakataong ito, ang chemotherapy ay pumatay ng 1 milyong selulang cancer. Pero sa loob ng 20 araw, kung kumain ka ng maraming masamang carbohydrate, ang cancer ay lumaki ng 10 milyong selula. Ito ay katulad nito. Para sa isang pasyenteng may diabetes, kung maayos ang kontrol ng asukal at inireseta ng doktor ang gamot o injection para sa diabetes upang ang fasting blood sugar ay
107 o 108 kung sa umaga ito ay 180 tanungin ang lola ano ang kinain mo kahapon, kinain mo ang isang puto kagabi. Pagkatapos kumain ang puto sa gabi, sa umaga ito ay 180. Ang pasyenteng may diabetes ay kumakain ng mga pagkain hindi dapat kainin ang pasyenteng na diabetes. Dapat ding sundin ng pasyente ng cancer ang diet therapy na, dapat sundin ng pasyente ng diabetes dahil lahat ay tinutukoy ng asukal. Hindi mo masusukat kung gaano kalaki ang lumaki ang kanser pagkatapos kumain ng pagkain ito. Pero kung ganito magagawa mo ito bago kumain, sukatin ang blood sugar at pagkatapos kumain, sukatin ito muli. Sa ganoong paraan malalaman mo kung makano ang glucose na kinain mo. May paraan upang patunayan ito. Marami ang nakarinig tungkol sa Laron syndrome. Ito ay isang uri na dwarfism. Karamihan ay nakatira sa Andes Mountain. Mayroon lamang umigit kumulang 30,000 sa buong mundo. Dahil sila ay nakatira sa mataas na lugar, kailangan nilang maraming calories, kaya kumakain silang maraming matabang hayop na taba. Dahil malamig, lahat sila ay pandak at napakataba, pero wala silang diabetes at walang kanser. Ang kanilang pagkain ay ganun. Kaya isang doktor mula sa UK ay nagsabi na ito ay kakaiba at nanirahan kasama nila sa loob ng 20 taon. Sila ay kahanga-hanga. Siya ay nanirahan kasama nila at nag-aral nito. Nakita niya na ang nga taong ito ay may chromosome abnormality na nagdudulot ng kakulangan sa growth hormone. Ano ang growth hormone na yun? Ito ay tinatawag na IGF-1. May dalawang malalaking dahilan kung bakit hindi dapat kumain ng carbohydrate ang pasyenteng may cancer. Una, kapag kumain ka ng masamang carbohydrate, ang asukal sa dugo ay biglang tataas. Kaya ang malakas na selula ng cancer ay kinuha lahat, kaya lumalaki ang cancer. Pangalawa, kapag kumain ka ng masamang carbohydrate, ang blood sugar ay biglang tataas, kaya ang utak ay nakakaramdam nito o tumaas ang blood sugar. Nagutos ito sa katawan, mabilis gumising ka, mabilis gumawa kang insulin ngayon. Ano ang insulin? Ang insulin ay parang delivery truck. Ito ang nagdadala ang glucose sa dugo patungo sa mga selula. Kaya nakutos ito sa pancreas na gumawa ang insulin ng mabilis. Kapag gumagawa ang insulin mula sa pancreas at inilalagay ito sa dugo ang IGF, satu na tinatawag na insulin-like growth factor 1 sa English na katulad ng growth hormone ay inilalabas kasama nito. Ano ang ginagawa nito? Ito ay nakpapalaki ng selula. Ano nga selula? Ang selulang cancer sa dugo. Kung kumain ka nga maraming masamang carbohydrate na may mataas na glycemic index, hindi lamang ito nagbibigay ng pagkain sa mga selula ng cancer kundi napapalaki rin ng mga selula ng cancer sa pamamagitan ng IGF. 1. Gaano kasaya ang mga selula na cancer habang naantay ng mahirap na chemotherapy? Mari bang kumain ng masamang pagkain? Paano dapat kumain? Ang carbohydrate ay pinamumulan ng enerhiya. Dapat bigyan ng maraming enerhiya ang normal na selula. Dapat kumain ng marami. Ano ang maraming magandang carbohydrate? Dapat tayong makaroon ng enerhiya upang mapanatili ang temperatura ng katawan, lumakat, tumibo ang puso, makakita at gumalaw. Hindi lamang ang cancer ang gusto ng carbohydrate. Kailangan ko rin ng carbohydrate para mabuhay. Kung gayon kumain ng magandang carbohydrate. Ano iyon? Kapag kinain mo ito, ang blood sugar ay unti-unti natatas at unti-unti nabababa. Ang ganitong magandang carbohydrate ay pumupunta ng pantay-pantay sa lahat ng selula. Ang masamang carbohydrate ay nakdudulot ang blood sugar spike. Ang biglang pagtaas ay una sa mas lula ng cancer at ang natitira lamang ay para sa normal na selula. Ang magandang carbohydrate ay gulay. Bakit gulay? Ang 80% ng gulay ay fiber. Dahil hindi tayo ruminant animals, hindi natin masisira ang fiber upang gawing glucose. Kaya ito ay nananatili sa tiyan, lumalaki at lumalabas bilang dumi. Ito ay napakaganda para sa mga taong may problema sa panunaw, lalo na sa mga taong may constipation. Dahil may satiety, ito hindi ka makakain ng sobra.
May satiety at mababa ang kalori kaya ito ay perpekto para sa pagpapayat. Mahalaga rin ang pagkakasunod-sunod ng pagkain. Tayo ay kumakain ng kanin pagkatapos ay gulay o nilagang gulay pagkatapos ay ulam. Pero sa Western style, paano sila kumakain? Una ang salad pagkatapos ang iba. Ang pagkakasunod na iyon ay tama. Tingnan ang shabu-shabu. Ang karne ay dapat ilagay at agad na kunin. Dapat mabilis itong lutuin. Pero ang gulay ay kailangang lutuin ng matagal. Bakit kapag kumain kang gulay, ito ay nginungi at mahirap muyain at satian. Ito ay natutunaw at pumupunta sa bituka na tumatagal ng matagal. Pagkatapos nito kung kumain tayo ng brown rice o munggo, ang oras ng pagdating ay makakasabay. Kung gayon ang pagkain na may glycemic index na 10 at satu hindi, ito magiging 5 kundi 3 o 2 kaya bumababa ito. Kaya mahalaga ang pagkakasunod-sunod ng pagkain. Sa madaling sabi huwag, kumain na masama. Ang paborito ng sulang cancer, ang nagpapalaki ng sulang cancer at ang gumagawa ng growth factor para sa sulang cancer ay ang masamang carbohydrate na mabilis masipsip. Ano iyon, huwag kumain ng puting kanin, harina at ganito. Pagkatapos ano pa, huwag kumain ng mga bagay na nagdudulot ng cancer. Ang processed meat, red meat, chemical additives at ganito, kung gayon ano ang kakainin, kumain ng maraming magandang carbohydrate. Ano iyon, gulay? Ang gulay ay mabuti hindi lamang sa pagpapababa ng glycemic index, kundi sa pagbibigay ng carbohydrate energy. At sa pagpapadali ng metabolism ng normal na selula dahil may vitamina at mineral ito. Saan ito matatagpuan? Sa bakasa, manok, sa gulay. Kaya kumain ng maraming gulay. Ang pasyente ay pumupunta at nagsasabi, Dok, may sipon ako, bigyan mo akong bitamina. May high blood pressure ako, bigyan mo akong bitamina. Napakapagod ko, bigyan mo akong bitamina. Kahit ako ay pasyente ng cancer chemotherapy lang at bigyan mo ako ng bitamina. Kung mag-inject ka ng bitamina C, gagaling ba ang cancer? Talagang nakakainis ako. Ako na naging chairman ng 3 beses sa Vitamin C Cancer Research Society, dapat ko na ngayong sabihin ang katotohanan ng objektibo. Ako na naging chairman ng 3 beses sa Vitamin C Cancer Research Society. Noong 2010 sa Amerika, may rodent clinic na nagtratrato ng pasyente ng cancer gamit ang vitamina C. Isang Korean doctor na nag-aral ng treatment method doon ay gustong ipakalat ito sa Korea. Kaya nilikha nga 7 doktor ang Vitamin C Cancer Research Society para sa paggamot ng mga pasyente ng cancer gamit ang vitamina C at nagsimula ito. Ito ang simula ng paggamot ng vitamina C sa cancer sa ating bansa. Ako at ang mga official ng aming akademya ay nagirap ng husto upang ipaalam ang bisa ng vitamina C. Sa Loop M, ilang panahon ay malakas ang debate tungkol sa vitamina C. Kapag nabanggit ang vitamina C, nakakagulo ang nga profesor sa universidad. Kahit sa broadcast ay marami akong nakipag-away. Sinasabi nilang mamamatay ka sa vitamina C. Pero ngayon marami ng profesor at doktor sa mga universidad na kinikilala ang bisangang vitamina C. Ngayon, walang ospital sa buong bansa na hindi nabibigay ng vitamina C injection. Pero ngayon, may side effect na nangyayari. Ano yun na yun? Maraming tao ang nagsasabi na vitamina C lang at hindi na gagawin ang chemotherapy o radiation. May mga taong sumusuporta nito. Lalo na sa pananaw ng pasyente ng cancer, may ilusyon na sa vitamina C lang matatalo ang cancer. Dapat ko na ngayong sabihin ang katotohanan ng objektibo. Noong unang panahon, kung hindi kumain ng hindi, bababa sa 30 hanggang 50 mg vitamina C sa isang araw makakaroon ng scurvy. Iyon ang alam tungkol sa vitamina C. Noong panahon ng Great Navigation, kapag naubos ang gulay at hindi makakain ng gulay ang mga marino, ay nakakaroon ng scurvy na nagdurugo, nalaman na dahil walang supply ng vitamina C mula sa gulay. Pero ngayon may scurvy pa ba sa ating bansa? Ang paggamit ng vitamina C para maiwasan ang scurvy ay wala na sa usapan natin. Kung gayon paano dapat gamitin ang vitamina C, ito ay may maraming papo. Ito ay nagpapatas ng immunity. Ito ay isa sa nga basic sa pagpapataas ng immunity at lahat ng selula ay may metabolism. Kapag
may metabolism, may coenzyme, may lubricant. Ang vitamina C ay nasa lahat ng lubricant, kaya ito ay nagpapabuti sa function ng lahat ng selula. Kailangan ng vitamina C para sa immunity, para sa detoxification, para sa kalusugan ng bituka, para sa paggilom ng sugat. Ang vitamina C ay epektibo sa sipon, sa pagbawi, sa pagod, sa pagpapaganda ng balat at sa pagpapayat. Siyempre ito ay nakakatulong sa lahat. Pero hindi nangangahulugan na basta kumain ng marami o pumunta sa ospital at magpaturo ng 10 bottles ng vitamina C sa isang beses. Ito ay mapanganib sa pananaw ng pasyente ng kanser. Bakit ginagamit ang vitamina C? Para atakihin ang selula ng kanser, para mapataas ang immunity, para ma-detoxify ang chemotherapy. Dapat gamitin ayon sa layunin. Ang vitamina C ay may iba't ibang gamit depende sa dosis. Ito ay double-edged sword. Sa mababang dosis may antioxidant ability at nagpapatas ng immunity. Sa matas na dosis kabaligtaran, ito ay nagdudulot ng reactive oxygen species upang patayin ang selula. May sipon ako, kailangan pataasin ang immunity. O masyadong pagod, maraming reactive oxygen species. Sa ganitong oras gamitin ang mababang dosis ng vitamina C. Para sa pasyente ng cancer, kung para mapataas ang immunity o antioxidant function, gamitin ang mababang dosis. Pero hindi ngayon kumakain ako ng chemotherapy upang gumanap bilang chemotherapy at patayin ang selula. Sa oras na yon gamitin ang mataas na dosis. Ang mapasyente na nagtatrato gamit ang vitamina C ay madalas magtanong tungkol sa oral vitamin C dosage. Nung una naming ginawa ang unang side effect ay hindi injection kundi oral. Kung kumain ka ng maraming oral, vitamin C, magkakaroon ka ng diarrhea. May taong diarrhea sa 10 mg at may taong hindi sa 50 mg. Kaya tinuruan namin silang kumain hanggang sa punto na halos magdiarrhea. Paano kainin? Kumain na 6 na beses sa isang araw. Hindi bababa sa 4 hanggang 6 na beses. Kumain ng marami. Pero lahat ng agam ay ganito. Ang katotohanan, 10 taon na ang nakalipas ay hindi na katotohanan ngayon. Hindi iyon agam. 10 taon na ang nakalipas ay ganito ang akala, pero nang magsaliksik pa hindi pala. Medyo mali, kaya dapat patuloy na lumabas ang bagong papers upang umunlad ang agam. Pero pagkatapos ng 2000 ay maraming papers na lumabas. Tungkol sa gaano karami ang dapat kainin ng oral vitamin C, maraming papers ang sumasang-ayon na ang maximum ay 24 gram o 2,400 mg sa isang araw. Ang pagkain ng higit pa rito ay kahangalan. Kahit gaano karami ang kainin ng katawan natin, 2,400 mg lang ang masisip sa dugo at ang sobra ay itinatapon. Isa pa kung kumain ka in 2,400 mg nung puli-uli sa loob NG 4 oras, hindi ito nagiging katulad injection effect sa dugo. Hindi. Ang 1 mg oral vitamin C 2 beses sa isang araw, kaya humigit kumulang 2,000 mg sa isang araw ay nakakatulong sa lahat ng tao. Sa mga malusog, hindi malusog mataba, may high blood pressure, gustong magmukhang bata, at sa mga pasyente ng kanser, ito ay basic base na dapat isipin, pero ang pagkain ng marami ay hindi nangangahulugan. Natatas ang blood vitamin C concentration at magiging dobleng epekto. Mali ang iniisip na iyon. Kahit gaano karami ang kainin natin, ang katawan natin ay hindi sumisipsip na vitamina C na higit sa 2,000 mg. Ano ang nangyayari sa sobra? Itinatapon lahat agad. Tungkol sa dosage, may kawili-wiling kwento sa Amerika tungkol sa paggamot. Cancer gamit ang vitamina C. Kaya sa sikat na cancer center sa Houston na MD Anderson, sinubukan nila ang clinical trial. Inisip nilang mamamatay ang tao sa 1,000 mg. Kaya ginawa nila ang clinical trial. Ano ang clinical trial? Tingnan ang toxicity. Mamamatay ba sa 1,000 mg o hindi? Ngayon iniisip mo ay nakakatawa. Sa botika ay may 1,000 mg na vitamina. Ano ang resulta? Velang epekto kaba in, kaba out? Dahil mali ang data na pinasok, mali ang resulta ng paper. Kapag tinatalakay ang epekto sa cancer, ginamit ang 1,000 mg oral, hindi injection.
Siyempre, walang epekto. Mali ang premise. Pareho sa lahat ng pagkain, gamot at bitamina. Kapag kumain tayo ng 10 mg sa bibig, gaano karami ang pupunta sa dugo? 20 hanggang 25% lang. Kahit 10 mg, ang blood concentration ay 200 hanggang 250 mg lang. Ang ganitong concentration ay para sa pagbatay ng reactive oxygen species bilang antioxidant o pagpapatas ng immunity o pagpapalakas ng kalusugan. Kaya ang mga pasient na cancer na gumagamit na vitamina C bilang anti-cancer ay dapat gumamit ng intravenous injection pagkatapos ng operasyon at chemotherapy para maiwasan ang recurrence. Ang high-dose vitamin C injection ay may medical basis. Ang chemotherapy ay conventional medicine at ang vitamina C ay complementary alternative medicine. Ang complementary alternative medicine ay classified ng US National Institutes of Health. Pero ang hindi magpa-operasyon, hindi magpa-chemotherapy at vitamina C, lang ang gagawin ay hindi tama. Ang mekanismo ng chemotherapy at vitamina C sa pag-atake sa selula ay pareho. Ano iyon gumagawa ng reactive oxygen species upang pahirapan at patayin ang selula. Pero ibang intensity. Ang chemotherapy o radiation therapy ay gumagawa ng napakaraming reactive oxygen species upang agad na sirain ang selula ng cancer sa antas ng concentration. Pero ang vitamina C ay hindi sa antas na iyon, hindi nito agad na inaatake at sinisira ang selula and cancer. Para patayin, pero pumapasok ito sa selula and cancer at kapag gumagawa and metabolism ang selula, hindi ito nagagawa ng maraming enerhiya kaya hindi ito nagiging malusog. Sa pananawang paggamot ng cancer gamit ang chemotherapy at vitamina C may katulad na mekanismo. Pero ang concentration at intensity ng epekto ay malaking pagkakaiba. Kung gayon, bakit patuloy ang chemotherapy at bakit gumamit ng vitamina C? Ang chemotherapy ay gumagawa ng napakaraming reactive oxygen species upang agad nasirain ang selula. Pero ang downside ay inaatake din nito ang normal na selula. Kaya hindi ito maaring gawin araw-araw at hindi magpakailanman. Sa halip, ang vitamina C ay gumagawa ng hydrogen peroxide at reactive oxygen species upang atakehin ang selula ng kanser. Pero ang intensity na atake ay mas mahina kaysa chemotherapy. Pero ito ay sumasapaw. Ang vitamina C ay banayat. Pero ang problema ay ang normal na selula kapag pumasok ang reactive oxygen species mula sa vitamina C ay ginagawa itong tubig muli sa pamamagitan ng hydrolysis kaya walang epekto sa normal na selula. Sa isang aspeto, ito ay targeted therapy na inaatake lamang ang selula ng cancer. May ganitong magandang punto. Kaya maari itong gawin araw-araw at magpakailanman. Pero ang downside ay sa intensity, hindi nito kailanman masusundan ang chemotherapy. Kung gayon, ano ang dapat gawin natin sa pananaw ng pasyente bilang consumer ng medical kunin? Ang mabuti sa dalawa, gawin ang chemotherapy at vitamina C at pagsamahin ng mayos ay chemotherapy lang sa university, hospital. Ang gusto ko, ito ay hindi matalinong decision. Ano ang sinasabi mo kung chemotherapy mawawala ang immunity? Ako ay vitamina C lang ang gagawin. Ito ay kahangalan din maraming pumupunta sa ospital na nasa irreversible state. Kapag tiyak na may epekto ang chemotherapy, hindi na kailangan. Kapag wala ng chemotherapy o may resistance na doon maaring subukan at ang mabatang profesor sa university ay marami nang sumusubo ng vitamin C treatment. Pero sa university, hindi nila magagawa ng sistematiko dahil sa institusyon. Dapat mayos na itada ang layunin. Bakit ako magpapa-inject o kumakain ng vitamina C, ang pagkain ng isang bot ng vitamina C sa isang araw upang pagalingin ang cancer o ang pag-inject ng vitamina C bilang kapalit ng chemotherapy ay mali ang layunin. Habang gumagawa ng chemotherapy, gamitin ng vitamina C para sa detoxification ng chemotherapy. At sa university, kapag wala ng chemotherapy o may resistance na at walang may bigay na gamot, gamitin ng vitamina C para pigilan ang selula ng cancer. Sa oras na iyon, ang paraan ng vitamin C treatment dosage at lahat ay dapat magkaiba.
Marami akong sasabihin tungkol sa vitamina C. Ako ba ang nagpapatakbo ng akademiya? Kaya mula ngayon salop ng 1 linggo ang pagkain ng samgyeopsal, galbi o buntot ay kahangalan. Ito ay lubos na kahangalan. Lalo na ang animal protein na sobra sa kailangan ay gumagana bilang toxin. Ano ang problema kapag kumain ng marami ng protein? Tingnan ninyo. Ang protein ay hindi pinakmumulan ng enerhiya. Ito ay break na bumubuo sa katawan natin. Kailangan ang break kapag lumalaki ang katawan. Ang batang lumalaki ay nangangailangan ng maraming protein dahil bumubuo silang katawan. Pero ang taong tapos na ang paglaki ay hindi na nangangailangan ng break. Pero araw-araw may nawawala ng natural na protein. Nahuhulog ang buhok, nababalat ang balat. Ang protein na lumalabas sa dumi at ihi ay dapat ay supplement. Kaya ang World Health Organization ay may recommended daily intake ng protein para sa buong mundo. 0.5 hanggang 1 gram protein bawat 1 kilogram timbang ng katawan. Ang babae ay karaniwang 30 gram sa isang araw at ang malalaki ay 40 hanggang 50 gram protein lang ay sapat na upang mabuo ang katawan. Ang pinamumulan ng enerhiya ng katawan natin ay carbohydrate. Ang ating sangkatauhan ay hindi pa 100 taon na kumakain ng kanin araw-araw. Sa Amerika rin, bago ang World War II, walang makain sa Amerika at lalo na sa atin. Noong panahon ng aking ama talagang 1-2 beses lang sa isang araw. Kaya kapag kumain ka, hindi mo alam kung kailan ulit kakain, kaya kainin ng maximum and ay safe, kaya kumain ng carbohydrate. Alam mong akyat ng bundok ngayon, kumain ng noodle, ramen, tinapay, kanin at lahat upang mag-imba ng maraming enerhiya. Pero umulan, natulog ka. Ano ang mangyayari? Lahat ay natitira. Ang katawan natin ay nag-imba nito. Kung imbak sa atay magiging fatty liver at ang neutral, fat sa dugo ay magiging hyperlipidemia. Kapag gutom ginagamit ito, may hyperlipidemia na mataas ang cholesterol at mataas ang neutral fat at pareho. Ang hyperlipidemia na mataas ang neutral fat ay 100% magagamot sa pamamagitan ng diet therapy. Kung hindi kainin, mawawala lahat. Pero ang cholesterol ay 90% ginagawa sa atay, kaya ang diet therapy ay 10% lang ang epekto. Kaya may payat na tao na mataas ang cholesterol dahil sa family history. Pero sa modernong panahon, ano ang problema? Masarap kaya, patuloy na kinakain. At sumasakay sa sasakyan at walang ehersisyo kaya patuloy na naimba. Kung kumita ka ng 1 million, at magsasave ng 500,000 o 80,000, isang buwan ay mabuti. Pero kung kumain ka ng 100 carbohydrate, dapat gamitin lahat sa araw na yon. Kung kumain ka ng 100 at kinabukasan, 200 at 300, pero ginagamit lang 20 o 30 patuloy na nag-iimbak. Ano iyon nagiging? Fatty liver, obesity, hyperlipidemia barado, ang ugat sakit sa puso at cancer. Kung ngayon ay magtatakbo ako o akyat ng bundok, dapat kumain ng maraming carbohydrate upang punuin ang gasolina. O ngayon umulan at matutulog lang ako sa bahay. Sapat na ang minimum na enerhiya upang mapanatili ang temperatura ng katawan, makakita at pumunta sa banyo. Kung gayon, kumain lang counting carbohydrate. Pero ano ang problema? Ang katawan natin ay ginawa upang gamitin ang carbohydrate bilang pinakmumulan ng enerhiya. Kung gamitin ang protein bilang pinakmumulan ng enerhiya, ito ay nasisira. Ano ang katulad nito sa sasakyan na gasoline? Dapat gasoline ang ilagay, pero wala kayo diesel ang ilagay. Pupunta pa rin, pero masisira ang engine. Pareho. Dapat gamitin ang carbohydrate, pero hindi kumain ng kahit isang carbohydrate. Saan ka makakakuhang pagkain? Sa coal mine walang makain. Kinuha na ang carbohydrate na naimba sa katawan, ang nasa fatty liver, ang neutral fat sa dugo. Kung walang pagkain na pumapasok, ang gagawin kunin ang protein mula sa kalamnan. Kapag kinuha ang protein mula sa kalamnan at ginamit sa metabolism, mula nun ay nasisira ang selula. Dapat mailigtas bago iyon. Ano ang problema? Kapag kumain ng marami ng protein, kumain tayo ng fried chicken, bulgogi, galbi, sa bibig, tiyan, bituka, ito ay natutunaw at nahati lahat sa amino acid
Kapag nasipsip sa dugo, ano iyon ang dugo ay highway. Dapat pumasok ng isa-isa. Kung may operasyon bukas at kumain ka ng 2 kilo ng baka ngayon, ang protein ay dapat mahati sa amino acid isa-isa pero walang oras at kakayahan. Kaya ang amino acid ay nasa bundle 10-20. Tinatawag itong polypeptide. Hindi ito nasisipsip. Ang protein ay hindi naimbak kahit kumain ng marami ngayon. Kaya kung may malaking operasyon sa susunod na linggo, ang pagkain ng samgyupsal galbi o buntot sa loob ng 1 linggo ay kahangalan. Ano iyon? Dapat pumasok sa dugo ang amino acid na nahati isa-isa pero hindi. Kaya ang bundle ng amino acid ay nabubulok sa bituka at nagdudulot ng diarrhea. At kapag kumain kang karne at umutot, ang amoy ay napakalakas. Narinig mo na ba ang leaky gut? Ang mucous membrane ng bituka ay dapat siksik pero kung may butas ang bundle ng amino acid o toxin ay pumapasok doon sa dugo. Kaya ito ay nagiging toxin na naglalakbay sa dugo. Lalo na ang animal protein na sobra sa kailangan ng katawan ay gumagana bilang toxin. Kahit hindi toxin, hindi nasisipsip bilang nutrient sa katawan at diretso sa diarrhea. Ang kumain ng marami ng protein ay kahangalan. Kung gayon, ano ang kakainin para sa protein? May 2 paraan. Ang animal protein ay mura, masarap at madaling masipsip. Ang animal protein ay hindi lamang protein kundi kasama ang animal fat. Ano ang nagbibigay ng lasa sa pagkain natin? Ang fat. Ang protein ay laging kasama ng animal fat kaya napakasarap. Dakdak pa ang pagluluto ay mas masarap. Pero ang plant protein ay walang lasa. Ang animal food ay kailangan lang ng kaunti para sa calorie absorption pero ang plant ay kailangan ng marami para sa parehong calorie o nutrient, nangangailangan ng maraming effort at walang lasa. Ang glucose ang dapat maging pinamumulan ng enerhiya. Pero kapag pumasok ang amino acid mula sa protein at ginamit na sisira ang selula, tayong tao ay katulad nito. Totoong omnivore tayo. Pero tila ginawa tayong Diyos bilang omnivore na nakatuon sa gulay. Noong unang panahon, hindi makakain ng animal food kahit gusto. Noong bata ako sa holiday lang, kumakain ng baka at niluluto bilang sabaw, hindi direktang inihaw at kinakain ang extract. Hindi ko maisip iyon. Sa panahon ng aking lolo, hindi ko alam 1-2 beses sa isang taon at hindi tulad ngayon. Ilagay sa tubig at kainin ang sabaw. Kaya ano tayo maari tayong kumain ng animal food pero sa huli ay nakatuon sa gulay. Kaya ang engine ng katawan natin ay ginawa upang gamitin ang carbohydrate bilang fuel, hindi ang protein. Ang mismong data ng animal food ay gusto mo ng fried chicken. Isang manok ay pinalaki sa 4 pepper. Tingnan ang ating karne. Gaano karaming stress ang natatanggap nito kung gayon? Ang masamang substance upang malabanan ang stress ay lalabas lahat sa katawan. Dagdag pa ang antibiotic at growth hormone. Kahit ganito na ay masama dahil masama ang paraan ng pag-alaga lalong sumama. Totoong dapat kumain ng animal food pero maraming alalahanin. Kaya una kumain tayo ng maraming gulay. Ang diet therapy sa isang aspeto ay extreme pincher at mapanganib ang extreme pincher. Para managing diet therapy, kailangan ng 2 kondisyon. Ang pasyente na gumagawa ng diet therapy ay sinasabi ng aming ospital ang 2 bagay. Dok, hindi ako kumakain ng carbohydrate na paborito ng selula ng cancer. Sige, subukan natin. Kumain ka lang gulay. Isipin natin, ang gulay ay carbohydrate, protein, fat, carbohydrate. Hindi makatukma ang sinasabi. At alam ninyo na hindi dapat kumain ng maalat. Kaya pumupunta sila at nagsasabi, Dok, ako ay walang asin. Kung hindi kumain ng asin, mamamatay ang tao. Mali ang iniisip. Kaya ang diet therapy sa isang aspeto ay extreme pincher. Kapag sinuri ang taong gumawa ng diet therapy sa kanilang sarili, may pattern. Ang pasyente na gumawa ng healing method sa kanilang sarili ay lahat ay mataas ang bilang. Over, normal ay 10 hanggang 20 pro 100 at 50 hanggang 100 pro 200. Pero ang taong gumawa diet therapy sa kanilang sarili ay lahat ay mababa. Ang sakit ay maaring magamot pero ang buong katawan ay nasisira.
dahil may sakit at ginagawa ito para sa healing, hindi para sa healthy diet, kundi therapeutic diet. Dapat sundin ang payo ng eksperto at regular na magpa-check up at eye monitor. Marami ang interesado sa diet therapy. Para maging diet therapy, kailangan ng dalawang kondisyon. Una, dapat sapat ang dami. Dapat sapat ang dami at ang panahon. Kung kumain ng magandang pagkain isang beses, makakaroon ba nga epekto ang gamot ay epektibo kahit isang beses? Ang pagkain ay hindi. May asites at puno ang tiyan at humihingi ng diet therapy. Sabi ko gaano karami ang kinakain mo sa isang araw, karaniwan ang mga taong iyon ay buong araw ay isang basong kape lang ang kinakain. Kung hindi makakain ng ganito at gumawa ng diet therapy, hindi ka pa dapat sa diet therapy, kundi pumunta sa emergency room upang kontrolin ang asites. Kung ano ang maaring gawin, nagagalit sila at alis. Hindi pumunta ako para sa diet therapy, pero pareho ang sinasabi mo sa ibang doktor. Pero ano ang problema? Ang mataong gumagawa ng diet therapy sa kanilang sarili ay dapat malaman na dapat kumain ng gulay. Kaya kumakain sila ng gulay, lang pero ang dami ay katulad ng omnivore. Halimbawa, ang gulay ay ganito, kung nilaga ganito, kung juice ganito, kung salad at diretso kainin talagang ganito ang kailangan sa isang araw. Pero kung kumain ng katulad ng lahat ganito lang kaya binababa ang calorie at nagiging low intake kaya ang toxin sa katawan ay lumalabas lahat. At nawawala ang pagod at gumaganda, ang balat at lahat ay gumaganda. Pero kung gawin ito ng masyadong matagal, lahat ay nagiging nutrient deficiency. Sa blood test lahat ay mababa. Ang conventional doctor ay hindi nakakita ng ganitong blood test result. Nakakakita lang sila ng mataas na pasyente hindi mababa. Kaya hindi nila ma-interpret. At sinasabi nilang mabuti ang blood test at pinapawi. Pero kapag tiningnan natin, isa-isa may problema ang taong ito. Kung hindi kumain ng masama at kumain ng maganda lang sa huli, ay dapat nakatuon sa gulay. Kung gayon, dapat dagdagan ng husto ang dami ng gulay. Ang hamburger ay ganito lang at mabubuhay ka sa isang araw, pero kung gulay lang ang kakainin, ganito ang kailangan. Pero kapag kumain, gulay ganito lang ang kinakain. Kung gayon, sa isang buwan o dalawa o ilang buwan ang katawan ay gaganda, pero kung 1 taon o 2 taon, may jiging nutrient deficiency at masisira ang kalusugan. Kaya ang diet therapy na may tiyak na layunin ay dapat gawin kasama ang eksperto kung hindi mapanganib ang extreme pressure. Ang fundamental na mali ang inisip natin ay ang nutrient natin ay may dalawang malalaking uri. Kailangan natin ng enerhiya upang mabuhay. Dapat may enerhiya upang mapanatili ang temperatura ng katawan makakita, gumalaw ang kalamnan lumakat at ang sasakyan ay gasolina. Ito ang tatlong major nutrients. Ito ay carbohydrate, protein, fat. May micronutrients. Ang micronutrients ay hindi gumagawa ng enerhiya pero dapat ito upang gumana ang selula at ang metabolism. Sa sasakyan ang engine oil. Ang gasolina ay hindi gumagalaw ng walang engine oil. Ano iyon? Ang micronutrients ay iba't ibang vitamina, iba't ibang mineral, hormone, phytochemical. Pero ang iniisip ng ordinaryong tao ay carbohydrate, protein, fat. Sa university hospital, ang iniisip din ay carbohydrate, protein, fat. Ako bilang doktor, nung panahon ko ay walang isang oras na natuto tungkol sa nutrition. Basta kumain ng balanse ay sapat na. Ang Western doctor ay tinatawag itong medical food at tinuruan tungkol sa therapeutic food. Kapag may diabetes, ano ang unang gawin? Ayusin ang pagkain. Sino ang dapat gumawa niyon? Ang doktor? Pero paano natin ginagawa, Dok? Umupo ka. Magbawas ng timbang at bawasan ang alak. Bawasan ang karne at kumain ng maraming gulay. 6 na buwan na reseta. Ito lang sa madaling sabi ang diet therapy para gamutin ang sakit anuman ito, cancer o diabetes ay low intake. Tingnan ninyo. Ang dahilan ng pag-iral ng mga aso ay ang pagkain. Ang lahat ay pagkain, pero kapag masakit hindi kumakain, pilitin mong pagkainin, mamamatay. Alam nila kung paano magilom sa kanilang sarili. Instinktibo, kapag masakit, binabawasan ang pagkain. Sa ganong paraan, pinapalaki nila ang kanilang healing ability sa maximum. Sa madaling sabi, low intake.
Pero ang low intake sa isang araw o dalawa o ilang buwan ay okay, pero hindi sa loob ng ilang taon. At ang taong may chemotherapy ay hindi dapat low intake, kaya dapat ay monitor habang ginagawa. Una, ang hindi kumain ng masama ay prioridad. Hindi dapat bigyan ng sakit at gamot. Pangalawa, dapat kumain ng maganda. Kung gayon ano ang masama ang pagkain ng kanser ang nagpapalaki, ng kanser ang growth factor para sa kanser ay ano ang masamang carbohydrate. Sa PET scan kapag inilagay ang glucose, lahat ay napupunta sa selula ng kanser. Ito ang paborito ng kanser. Kinukuha at kinakain lahat. Sa ganoong paraan biglang tataas ang blood sugar kaya napupunta sa selulang ang kanser. Pero ang IGF, satu na lumalabas kasama ng insulin ay nagpapalaki ng selulang ang kanser. Sa dugo kaya mabilis na lumalaki ang selulang ang kanser. Huwag gawin iyon. Ang masamang carbohydrate ay ano ang lahat ng masarap. Huwag kumain ng tatlong puti. Huwag kumain ng puting kanin, puting harina, puting asin. At isa pa, huwag magdakdak ng gasolina sa sunog. Huwag kumain ng carcinogen o toxin, lalo na ang nilutong animal fat. Sa mundo ano iyon ang processed animal food. Bacon, ham, sausage ay group 1 carcinogen. At ang red meat tulad ng baka, baboy, tupa ay group 2 carcinogen. May food pyramid, ano ang pinakababa? Hindi bababa sa 5 serving sa isang araw. Ano iyon fresh vegetables? Ano ang pinakatuktok isang beses sa isang linggo o huwag kumain? Iyon ay processed meat. Ako ngayon ay profesional sa pagpapagaling ng sakit. Kung may diabetes, high blood pressure, cancer, maaari bang kumain ng carbohydrate, meat at ganito? Ang pinakamagandang pagkain ay ano? Ang home cooked meal. Ang pagkain sa bahay. Kakaiba ang tagapag-alaga ng pasyente. Karamihan ay may sakit din. High blood pressure, diabetes, hyperlipidemia, obesity, lahat. Ang pamilya ay nagbabahagi ng sakit hindi lamang dahil sa genetic family history, kundi dahil nagbabahagi ng lifestyle, kaya nagbabahagi ng sakit. Parehong walang ehersisyo at parehong kumain ng masama. Ang diet therapy ay ginagawa ng pamilya. Dahil sa pasyente ng kanser, walang choice ang pamilya kundi kumain ng hindi masarap. Kung gayon, mabilis na gumaganda ang pamilya. Mabilis na gumaganda ang high blood pressure at hyperlipidemia. Ang cancer lang ang matagal. Depende sa severity ng sakit pagkatapos ng 5 taon at may wasan ang recurrence. Sa 30% ay maaaring kumain ng medyo malaya.